Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita mula sa South Korea. Ang kanilang Central Bank or Bank of Korea ay hindi po isinama si Bitcoin sa kanilang foreign reserves. Pero bakit nga ba? Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa future ni Bitcoin at ng crypto, ang mundo ng crypto? At syempre, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, una sa lahat ay ano ba talaga ang ibig sabihin ng foreign exchange reserves? Ayan, so alamin muna natin kung ano po ang foreign reserves. Ang foreign exchange reserves ay parang ipon o savings ng isang bansa, pero hindi ordinaryong savings. Ito yung mga asset na hawak ng central bank ng isang bansa. Kadalasan ay nasa anyo ng US dollars, euros, gold at iba pang mga stable na currency or asset. Ngayon ay ano po ang purpose nito? Ayan, ang purpose nito ay para mapatatag ang value ng kanilang currency, pambayad sa utang sa ibang bansa at panangga kapag may economic crisis. Ngayon ay may mga nagtatanong, pwede bang isama si Bitcoin sa reserves ng isang bansa? Kasi di ba uso na ang crypto ngayon? Pero ayon po sa Bank of Korea, hindi pa ito pwede. At iyan ang pag-uusapan po natin dito. Ngayon ay bakit nga ba hindi isinama ng Bank of Korea si Bitcoin sa kanilang reserves? Ayan, ayon po sa opisyal na pahayag ng Bank of Korea noong October 16, hindi pa kailanman isinama o kinukonsidera ang Bitcoin sa kanilang reserves. At ang kanilang dahilan ay una, sobrang volatile po ang presyo ni Bitcoin. Pangalawa ay may liquidity issues din ito. Pero ano nga bang ibig sabihin ng volatility at saka liquidity, lalong-lalo na sa mga baguhan pa rito? Kapag sinabi po nating volatility, ang ibig mong sabihin nito ay grabe kung magbago ang presyo ni Bitcoin. Minsan tataas, minsan babagsak ng malala sa isang araw lamang. Imagine mo, ipon ng bansa tapos naglalaro lang parang roller coaster. Kaya hindi po pwede sa kanila yan. Sa liquidity naman, ito naman yung kakayahan na mabilis na ma-convert ang isang asset into a cash. Kay Bitcoin, kahit malaki po ang market cap, minsan mahirap i-liquidate ng sobrang dami at saka mabilis. Sabi pa nga ni Representative Cha Kyu-gyun mula sa Planning and Finance Committee ng kanilang National Assembly, hindi raw tamang panahon para ito yung tamang panahon para isama itong si Bitcoin sa kanilang reserves, lalo na hindi pa ito stable at hindi rin naka-align sa goal ng bansa. Ngayon ay bakit po issue ang Bitcoin volatility para sa mga bansa? Ayan. Alam nyo ba, ang mga bansa, lalo na ang mga central banks, gusto nila is stable ang kanilang reserves. At bakit? Kasi ginagamit nila ito para panangga kapag bumagsak ang kanilang ekonomiya, yan, pambayad po sa international debt, at para i-control ang kanilang sariling currency. Halimbawa, para hindi sobrang humina ang kanilang Korean won. Yan. Ngayon kung isasama mo si Bitcoin na pabago-bago ang value, paano na kung biglang bumagsak ito? Paano na ang kanilang pambayad sa utang? Paano kung may financial crisis? At ayan, yung mga tanong. Kaya para sa kanila ay delikado pa ito. Ngayon ay paano naman ang ibang mga bansa? Kasi may mga bansa na nagho-hold na ng Bitcoin sa kanilang reserves. Ayan. Actually ay karamihan po ng malalaking bansa ay hindi po talaga kinukonsidera ang Bitcoin as a official reserve asset. Ang European Central Bank at pati na rin ang Japan, parehong nagsabi na hindi nila isasama ang Bitcoin sa kanilang reserves dahil unstable ito at hindi pa pasok sa standards ng IMF or International Monetary Fund. Ang IMF kasi ay may guidelines kung ano po ang pwede mong gawing reserve assets tulad po ng US Treasuries, gold, or top global currencies. Bakit Bitcoin? Yan. Hindi pa talaga pasok dito kasi wala pa itong backing ng isang stable na gobyerno or asset. So paano po naapektuhan ng balitang ito ang presyo ni Bitcoin? Yan. Alam naman natin na every time na may malaking balita tungkol kay Bitcoin, gumagalaw agad ang presyo. Sa pagkakataong ito, ang Bitcoin price ay nasa presyong nung lumabas po ang balitang ito. Pero ayon po sa mga eksperto ay medyo expected na kasi ito kasi nga
Hindi rin naman first time na may bansa na tumanggi para sa Bitcoin reserve. Pero syempre, ang ibang investors ay medyo nag-worry dahil baka sundan ito ng ibang bansa. Kaya may kaunting fluctuation sa market pero hindi po sobrang lala. Ngayon ay ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, ito na po ang pinaka-importanting part. Ayan, kung paano tayo apektado bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Una ay isa po itong reminder na volatile pa rin talaga ang crypto market. Kaya kung ikaw po ay nag-i-invest kay Bitcoin or maging sa iba pang mga cryptocurrencies, dapat ay handa ka pong mag-ride sa ups at saka downs. Pangalawa ay mga big institutions at saka gobyerno ay hindi pa 100% natanggap ang Bitcoin bilang safe asset. So habang exciting po ang crypto, huwag po natin iasa lahat ng ating yaman dito. Kaya diversify pa rin po tayo, ika nga. At pangatlo ay opportunity pa rin ito para sa mga long-term investors. Kasi habang hindi patanggap ng gobyerno ang itong si Bitcoin, may chance na mura pa ang entry price. Kung naniniwala ka rin sa future yan, ni Bitcoin na siya ay magiging part ng global reserves, ay ayan, maganda po siya para sa mga long-term investors. At ayan, sa tingin ko ay hindi pa talaga ready ang mundo na gawing official reserve asset si Bitcoin. Especially mga conservative na gobyerno tulad po ng South Korea, Japan at ang European Central Bank. Pero kung titingnan natin ang long term, habang dumarami po ang gumagamit ng Bitcoin at naging part ng global finance, maaring dumating po ang panahon na maisama ito sa reserves. Ang importante bilang investor, alam natin ang risk at alam po natin ang potensyal ng crypto market. At ayan, kaya kung ikaw po ay nag-i-invest kay Bitcoin, huwag ka pong masyadong kabahan sa balitang ito. Pero huwag din maging bulag sa mga risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.